Teka, wait, Mom! Helga, anong ginagawa mo dito sa opisina? Di ba sinabi ko sa'yo? Tapos na tayo. Pinagbang kita, sinigang na bagoy. Paborito mo habang mainit pa, kainin mo na siya. Pwede mo i-share sa mga katrabaho. Helga, hindi mo na kailangan pumunta dito. Hindi kasi, naisip ko pa hindi ka pa kumakain. Kasi di ba wala ka pang sahod. So pinaghanda kita ng pagkain. I-share mo to dun sa mga katrabaho ko. Magugustuhan nila. Paborito mo to. Madaming taba ng baboy ako nilagay dyan. Saka may sili na rin ang patis dito. Helga, please. Tapos na tayo. Masarap to. Subukan mo lang. Kumain ka lang. Tapos pag nagustuhan mo, umuwi ka na lang ulit sa bahay natin. Marami akong ihahanda sa'yo. Hindi ka magugutom. Wala akong magiging problema. Kasi baka nakakayayat ka na. Baka hindi ka pa kumakain. Kumain ka lang. Kunin mo lang. Helga, please. Wala na. Wala tayong maayusin. Tapos na tayo. Kung pagkain lang naman to eh. Gusto ko lang naman na makakain ka. Tapos, maging komportable ka ulit. Hindi ka muna sa bahay. Ako bahala. Ako mag-asikaso sa lahat. Kumain ka na ba? Kasi sayang. Kanina ko pa. Kasi kanina pa kita hinihintay eh. Kanina pa kita hinihintay doon eh. Hindi tayo matatapos kung ganito. Naghintay ako sa'yo eh. 2 oras ako naghintay doon. Pinagluto kita, maaga akong namalengke, maaga akong nagising para paghandaan yung pagkain. Helga, hindi mo na kailangan gawin yung mga ganito. Gusto ko kasing gawin kasi gusto ko pa rin kita alagaan kasi asawa ko eh. Di ba gano'n naman ang ginagawa ng mga mag-asawa? Inaalagaan natin yung isa't isa. Pero ikaw lang yung alagaan ko, okay lang kahit hindi mo ako alagaan kasi kaya ko naman. Pero tapos na nga tayo, Helga. Gusto ko lang naman makakain ka ng maayos kasi nag-worry lang naman. Ako na ang bahala sa sarili ko, Helga. Ayusin mo yung sarili mo. Ang payat mo nga. Tingnan mo ang payat mo. Hindi ka kumakain masyado ng mga. Okay ako, Helga. Okay ako. Ikaw sana okay ka din. Okay naman sana ako kung uuwi ka. Pag-usapan natin. Umuwi ka na lang. Pag-usapan natin. Sige, uwi ako. Pag-uusapan natin kung paano natin nahatiin yung bahay. Hindi. Wala naman kailangan mangyaring gano'n. Pag-usapan natin kung paano pa natin ito maaayos. Kasi ilang araw ko na rin naman nang hindi umuwi ng bahay. So baka naman nakapag-isip-isip ka na namimiss mo din ako. Baka nalinawan na yung utak mo. Ano na tayo? Wala na talaga, Helga. Nagpagupit ako. Di ba gusto mo buko? Nagpabangus pa nga ako tapos ito. Di ba yung mga gusto mong klase ng buko? Sige na, Helga. Umuwi ka na. Buko na lang. Nag-report ako pumunta dito eh. Bakit ba ayaw mo akong harap? Bakit ba parang ako na lang lagi yung gusto kong mahayos ng relasyon na to? Parang wala akong pakialam. Paano naman ako? Paano na may nararamdaman ko? Ganun mo na lang ba itatapon? Para kung tanga naghihintay sa'yo. Araw-araw, tinitext ka, hindi ka na nagre-reply. Kahit pamilya mo, sinabihan mo na wag na akong kontakin, wag na akong kausapin. Gusto ko lang naman malaman kung kumusta ka na. Ikaw, gusto mo bang malaman man lang kung ano nararamdaman ko, kung anong ginagawa ko, kung gano'ng kahirap para sa akin itong nangyayari sa atin? Napakasakit mo. Ito lang naman yung ginagawa ko eh. Masaya na ako. Napagsilbihan ka, alagaan ka, makita ka. Pero pinaparamdam mo sa akin. Pinaparamdam mo sa akin na mali yung ginagawa ko. Helga, tama na. Tapos na tayo. Mom, gusto ko naman. Wala lang ng pagkain. Kumain ka lang. Please, yun na lang. Yun na lang yung makakasaya sa akin. Uwi mo na. Kumain ka na maayos. Ang sarap yan. May sili dyan. Kanya mo yung pagkain.